tawag dito na lugar. Papunta kami sa tulay ng Marikina, SM Marikina. May naputol na puno. Anong ito? Subdivision. Yung subdivision kalimutan ko. Gawin tayo ng Katipunan, ano? Mamaya makikita natin ang ilog Marikina River. So tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Minturan ng konti. Malapit na tayo sa Marikina River. Kanina pagdaan namin halos 1 foot na lang para umabot na sa kalsada. Okay, we are now approaching Marikina River. Marikina River. Okay. Ikot tayo na. DCMM. Babay mo. Bumaba ng 1 meter na sa 15. Ang alarming dyan ay 17 o 16 ang alarming. Ibig sabihin 17 feet, nasa 15 feet ang taas ng ilog. Tuloy mo lang video.
problema ng kwan ngayon ng ating presidente. So ito yung nakakatakot na weak leader, ano? Kasi sa totoo lang, ano, mga kasama, pag mahina ang leadership, delikado ang bansa. Katulad nito, simple emergency lang ito. Pero pag hindi nakatugon ang ating Pangulo, nasa ibang bansa pa yata ang ating Pangulo, no? Pero hindi naman pinag-usapan kung nasa ibang bansa siya, kasi high-tech na tayo, pwede na siya mag-order, kasi kung halimbawa nandito, pupunta doon sa Baguio, sa mga kalamidad, sa affected area, magpapupogi lang naman ang presidente. Almost papogi lang yan. Pero ang the most important, yung mga action man ang nandoon sa area, kasi sila talagang nag-order. Now, yung the president is to oversee lang, city battlefield lang siya. Pero talagang magtutugon dyan yung ating Secretary on Civil Defense, ano, under USEC Civil Defense, ano, siya talaga ang magtutugon sa anong nangyayari sa ating sitwasyon sa ating bansa, ano. So kanina galing ako sa Veterans Memorial Medical Center. Medyo ang mga rason ay nabaha ang mga empleyado. Sabi ko, hospital ito, supposedly dapat talaga mayroon talagang tumututok sa hospital. Hindi po pwede kasi may mga emergency nga, ano? Then pupunta ko ng Camp Aguinaldo. Sabi na, pero walang abogado natin. Sabi ko, hindi, sundalo tayo kayo pala, hindi na ako. Retired na ako 24 hours duty tayo. Hindi po pwede ang bawat opisina walang tao. So napilitan sila, so na-entertain ako kasi meron akong pinapalop sa legal anong legal yun, ako lang nakakalam. Pero sabi ko nga, mga kabagang, ang sabi ng mga iba na mga hindi malaman kung naingit sila sa akin or galit sila sa akin, sabi nila wala daw nangyayari sa akin nilalakad, sa akin nilalaban. Yung ganong kaisipan, mga kaibigan, mababaw ang kanilang pag-iisip sa totoo lang, ano. I'm sorry, ano, mababaw ang pag-iisip nila. Hindi sila nag-iisip ng long range. Katulad kay Pangulong Marcos Sr. Hindi si Bangag, ano. Ang looking forward ng ating Pangulong Marcos Sr., 50 years ahead ang kanyang planning. Kaya ngayon, hanggang ngayon, yung mga programa pa ngayon, sa ama niya pa ito nagmula. Dapat ikaw, Pangulong Marcos, na bangag, ano, kung ano yung mga programa ng Marcos, kung ano man mga plano ng Marcos, ng tatay mo, ituloy mo para para makilala. Kaya kami, mga supporters ng tatay mo, nagmalasakit kami sa eleksyon. Kaya dapat gampanan mo, bangag na Pangulo. Wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang tao. Nakaka-high blood ka. Uminit na naman ang ulo ko Alam mo, bakit uminit na naman ulo ko? Punyeta ka? Kasi nga yung ama mo ipinagtatanggol namin. Minahal namin ang ama mo. Pinaglaban namin. Kaya nga kami ni Kerel Samonte, na iyong instructor sa Special Forces, nagmalasakit mula pa sa Vice President sa kampanya. Gumastos ang matanda. Anong
ginawa mo? Gago ka! Pangulong Marcos! Ewan ko. Nakakainit ka ng dugo eh. Yung matanda, nagmalasakit sa'yo dahil tirin ka ng special forces. Pina-undergo ka ng tatay mo. Ha? Pina-undergo ka ng tatay mo para maging malawak ang kaisipan mo tungkol sa ating bansa. Ano ang ginawa mo? Gago! Tres. Sorry! Sorry. Ha? Sorry. Ginago mo ang Marcos Sr. Ginago mo ang tatay mo. Hindi mo minahal ang Marcos. Hindi mo minahal ang Marcos. Diyos ko. Hindi ka lang Pangulo, mas masiwasin kita eh. Kayo mga nandyan sa nakapaglikid kay Marcos, gumising kayo! Ha? Gumising kayo! Huwag kayong magpakagago, magpatanga! Ibig nyo sabihin, nandiyan kayo sa paligid ni Marcos, hindi nyo nakikita ang kamalian na ginagawa niya? Okay, go! Go ahead kayo! Dali yun ang paniniwala nyo! You defend him in regards to project and others plan ng ating gobyerno. Tuloy nyo! Pero huwag kayo magpakabangag rin. Hindi kayo, ikaw, Secretary Chodoro, inutel ka! Sinasabi pa nga daw, may nagsabi sa akin kapwa ko may uniform personnel, ano? Sinasabi niya huwag tayo maging ang tawag nito, propagandist. For what? Propagandist. I am a propagandist for corruption, for incompetent in the government. I am a propagandist against corruption, against communism. Nakita ko pa nga ngayon eh, sinisisi nila ang NTF-ELCAC dahil hindi daw nanalo ang kanilang mga party list. Gago! Ligising ng Pilipino eh, na pinanggagago nyo lang. Ano nagawa nyo sa loob ng 54 years at Partido Komunista? Ano nagawa nyo? Ano ang contribution nyo sa lipunan? Hindi kayo. Nakakainit kayo ng dugo. Alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, ano, mga kababayan, kung masasakit man ang salita ko, mas masakit ang ginawa ni Marcos Jr. sa atin. Ginagago tayo. Ginagamit ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilyang interes. Mga bangag! Bangag! Kayong nakapaligid, bangag rin kayo. Hindi kayo nagsasalita. Ngayon kung ayaw yung kalabanin, you resign! Ikaw, Secretary Gibo, naturingan ka pa naman, number 1 sa bar. Go ahead, kasuhan mo ako. Incompetent ka for so many things, especially the differential of the veterans. Hindi ni-release, hindi ka man lang tumugon sa kahilingan ko. You conduct investigation or inquiry. Where is that 4.9 billion? Ano ang status? Yun lang hinahanap ko. Kung ayaw nyo silang kasuhan, alamin lang kung bakit na-delay. You debate me in public. Ilang beses ko sinalis yan. Yung mga energy, General Lupina, sinalis ko yan. Magdebate kami sa harap ng publiko dahil ayaw niya naman humarap sa akin. Ilang beses kong pinuntahan niya sa opisina niya, sinasabi, busy. Sabi, ay sir, nandun sa National Defense. Ay, tamang-tama ka ako. Saan sa National Defense Office? Pupuntahan ko siya doon kasi ipapunta ko doon kay Secretary Gibo. Ay sir, nasa land bank pala. Ay, mga gago kayo.
nyo nga ang gaguhin ang taang Pilipino. Ako hindi nyo kayang gaguhin. Kasi nga, nanindigan ako noon, nung ako'y kabataan, hindi ako matakot mamatay para ipagtanggol ang ating bayan mula nung 13 anyos ako at napalaban ako ng 14 anyos hanggang lumalaban tayo para sa kaunlaran, kapayapaan ng ating bansa. Ginawa ko yon. Lahat kami naging sundalo, hindi kami natakot mamatay para lang depensa ng ating bayan. Ngayon pa na naka-schedule na ang aming buhay sa langit. Sa langit nga pala nga ba kami? Ha? Kanina ba yung kahapon? Kahapon yata pagising ko, sir, iniwan na ako. Ay, gabway. Ha? Ikabata pa nun ah. Oh sir, iniwan ako. Akala ko ay iniwan sa magkasaw. Yung pala namatay. Cardiac arrest. Gabway yun ah. Lieutenant Gabway, retired. Dati kong tao sa Northern Samar sa 19 IB. Ano? Now, sumunod ang nauna sa kanya si General Gubway. Ano? General Gubway. Sabi nga ni Lieutenant Gabway, sir, ang tawag sa akin ni General Gubway noon, kaanak, pinsan, kasi spelling na mali, pero pag sa tunog, iisa Gabway, ano? Ha? Nauna si General Gabway, July 7, na mas bata, hamak ako sa kanila. Mas matanda, hamak ako sa kanilang dalawa. Pumanaw sila. Ibig sabihin yan, pinapaalala lang ako ng Panginoon na lahat tayo, especially the retired, ay papunta na sa libingan. Kaya tayo, gumawa tayo ng pagbabago sa bansa, na mabago lalo na sa Administrasyon Marcos. Wala siyang ginawa kundi pinahirapan ng ating bansa. Okay? Yun lang, maraming salamat. Basta nag-iinit ako. Ha? Sorry sa mga sinasabi ko, pero mas dapat mag-sorry ang ating Pangulo na hinayaan tayo, na tinatarantado tayo. Siya ang maghingi ng sorry sa sambayan ng Pilipino. Salamat.